Wow! Naloloka ako. Nagkakagulo ang pageant world dahil sa pangyayaring ito na para bang this is an issue of national importance. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Uche Maldita. Hi, this is Alex Ito po Brosas. ang Nakiti Show. Tarayan na talakayan Showbiz Association. Siyempre, dadalirutin namin ang issue tungkol sa mga hafi. Ano ba itong mga hafi na to? Half Filipino at half Banyaga na male beauty pageant contestants. At ang nagsimula ng alingas-ngas na ito ay si Ginoong Brandon Espiritu na ang pahayag na nagpainit ng ulo at nagpadabog ng bangs ng karamihan ay anong mali ang kanyang pahayag? Because we aren't from the Philippines. Why would we lie? Tell that to all The front the runners. front runners for the Philippines. This country wouldn't have a chance on the national stage Without us Hafis. Hafiz. At ito pa, si Jether Palomo na isa ring Hafi, ang payadig naman ay, I pledge allegiance to the flag, the US flag. Okay. So, Mare, anong masasabi mo sa kaguluhang ito? Who's that again? Espiritu? Ano? Brandon. Espiritu. Kasi, this Brandon Espiritu is very mayabang. Okay. What he said was reeking of arrogance Mhm. and idiocy. Okay. Di ba? Arrogance because? Arrogance because he said it with condescension. Di ba? He was discreetly or subtly maligning yung true-blooded Filipinos. Okay. Di ba? Idiocy because? Idiocy because half Filipino ka pa rin eh. Mhm. Di ba? So half of you, nilait mo rin. Mhm. Di ba? That makes you, di ba? Stupid. Okay. Di ba? So, what can you say naman sa mga nagtatanggol sa kanila, like si na Kenneth Kabungkal, na who wrote something in Facebook making tanggol? Kasi, the problem with people perceive the open letter of Kenneth as parang ang gulong basahin. Hindi mo alam kung pro-Hafi siya or anti-Hafi o pro-Pilipino ba talaga yung kanyang sentiment. And then, his good friend, Kenneth Porcelino, came to his defense na pinagtanggol niya yung kanyang kaibigan. Ang nangyari of the latest is that, di ba alam natin, Brandon terminated, deactivated all his social media posts. And alam ko yung mga brands that supposedly He was promoting? he was promoting, kinancel na yung association with him. Ang dami ng brands na nagpalabas na ng mga statements na hindi nila nagustuhan yung mga pangyayaring ito. So, sa tingin mo, saan pa ito palalawig? Saan pa ito pupunta? Ano bang mga, di ba? Kasi, other halfies like Catriona Gray and Pia Wurzbach-Johnson already said their piece about this as well. Pero I don't think what they said were, parang, wala namang na-offend ata sa mga kinabi ni Catriona at ni Pia. Yung kay Ken, doon sa dalawang Ken, hindi ka naman kasi alam sa dalawang Ken, bakit sumausaw pa eh. Pwede namang hindi, di ba? Pwedeng manahimik na lang. Pwede pagpatuloy nyo na lang pag-iskramahan yung dalawa. Pag yung mga lantura nyo sa mga video nyo bilang BFF. Di ba? Pumatol pa kayo, ayan. Kasi pati kayo, natilihan. Ako, I really don't know why this is such a major deal. There are more pressing issues in the Philippine society than someone like Brandon Espiritu na tayo na naman ang may kasalanan. Ginigyan natin siya ng oportunidad para maging arrogante, para maging mayabang, at paniwalain ang gwapo-gwapo niya talaga. Diba? Kung hindi naman natin siya finiled, kung sino man yung organizer ng contest na sinalihan niya, at naging first runner-up siya internationally, he will just be a common Brandon Espiritu. Binigyan nyo ng push Binigyan nyo ng kumpiyansa. And, sa akin kasi, yung pananalita niyang ganon, halos lahat naman ng PhilAm ganon
mayabang talaga sila. May entitlement sila, di ba? Kung umarte, akala mo kung sino. So for him, it was just him speaking as a matter of fact. Hindi niya iniisip na makakasakit yun. At nag-apologize naman siya. Of course, too late the hero na yung apology kasi mas una kayong nagsabi. Tapos yung isa naman, may eme-eme pang allegiance to the Philippine flag. Pero kumakain ng rice, kumakain ng kung ano-anong mga bagay-bagay na gawa sa Pilipinas. So sa akin, US flag ang yung US flag allegiance. nga. May allegiance nga siya sa US flag. So sa akin, if you all know, kayong mga lalaking kontesero, kung ang puhunan nyo lang naman talaga ay katawan, yung mga bukol nyong namumukol sa kung saang bahagi ng inyong katawan, tapos you have nothing between your ears, huwag nang kumuda. Kuda ka pa kasi ng kuda. Alam nyo naman ang claim to fame nyo lang, gwapo kayo. He's not even guwapo to begin with. Di ba, I'm trying to say, it's international standards, gwapo siya. Nanalo siya, first runner-up. Sa atin, hindi siya gwapo, bakit doon nanalo? Huwag na huwag na tayong mamaliit na hindi naman siya gwapo to begin with. Ang daming nagnasa sa kanya dati. Aminin nyo, pinagtikulan nyo si Brandon. Ha? Ang pa-plastic nyo. Diyos ko. Saka saling na saling kayo na pagka-Pilipinan nyo. Kasi namin, kung hindi dahil sa kanila, walang mga nanalo sa international stage. Tigilan nyo na yan. Tama na kasi yung obsession sa national pageants. Ang dami natin pwedeng pag-obsesyonan. Ma-obsess kayo kay Lea Salonga na talagang karangalan na binibigay sa bansa natin. Bakit kailangan kasi mga beauty kings ang pinagpapapatulan nyo? Kayo naman gustong-gusto yung mga beauty kings dahil Elia-Belia kayo sa mga katawan. Wet na wet kayo sa mga kili-kili reveal. Gustong-gusto yung mga naka-swimsuit. Tapos lumalakad, Felix Bacat. Magpakatotoo na, huwag kayo mamlastik. Diyos ko, ang lilinis. Kunyari, patriotic, nationalistic. Gusto niyo pang pakantihin ng lupang hinirang yung dalawa? My gosh, ganun talaga ang mentality. I'm sure kahit kayo din yung makakanta ang lupang hinirang perfectly. Pero kasi, hindi rin kahanga-hanga ito si Brandon. Hindi talaga sila kahanga-hangang dalawa. You know why? Kasi hindi na panindigan yung Arya. Hindi nag-deactivate. If you are brave enough to say that, dapat handa ka. Hindi kasi dapat kung binash ka, nakipagburahan ka. Kung minura ka, nakipagburahan ka. Hindi! Diba? Because he does not stoop to the level of all the Filipinos na akala mo silang mas magagaling sa lahat ng tao. Ang mga basher talaga, karamihan dyan bobo. Pangalawa, ang mga basher karamihan judgmental. Patol lang ng patol para lang magka-clout, mapansin. Masabi, I am bleeding for my country and my countrymen. My gosh, people. If you are bleeding for your countrymen, pagtitira-tirahin nyo yung mga tao sa Senado. Pambuntunan nyo ng init ng ulo nyo, yung mga kurakot, yung mga dahilan kung bakit nagbababaha sa buong Metro Manila. Pagtitilihan nyo yung mga congressman, walang ginagawa para maayos naman ang ekonomiya natin. Diyos ko, ang dali kasing tirahin ng mga beauty kings. Kasi nga wala naman talagang ganito. O kasi kayo, ganun din naman kayo. Kung talaga may pagmamahal kayo sa bansa natin, nagdurugo kayo, sakit na sakit kayo, pagmumurahin nyo yung mga kataas-taasan. At pumunta kayo sa kalye, makipagsuguran kayo. Hindi yung sa social media, ang tapang-tapang nyo. Tigilan nyo nga ako. Bale ang sentimiento nyo. Araw-araw inaapit tayo. Araw-araw niloloko tayo. Araw-araw kinakwartahan tayo. Araw-araw binabawasan tayo ng tax. Tapos, galit na galit kayo sa Hafiz. My gosh, priorities, people. What's wrong with you? Diba? Lahat na lang, ang daming mas malala, mas korap, mas sakim, mas ganid. Tahimik kayo. Let's talk about pleasant things na. Diyos ko! Nanggigigil ako! Doon ako nanggigigil Alam mo, it all boils na may gusto ka kay Brandon. Ay, hindi ko siya gusto. Ba't pinagtatanggol mo? Pinagtatanggol ko kasi ganoon lang talaga siya. Natatanggap nyo nga yung kurakot eh. Magpakatotoo nga kayo. Wala pa ako nababaka sa inyong galit na galit kay
Hoy, marami naman. Diyos ko. Maraming hindi ka lang nagbabasa. Ang dami nga pinagbumura na yung mga mga sangkot sa naku. corruption Mas ka ba? marami yung mga bagay-bagay na mas Kaso nga malaki. lang, kasi, tawag dito, it happened for the first time na may isang beauty king na nanlalait. Well, kasi Diba? nga, it's an easy prey. Pag easy prey, madaling tirahin, Diba? madaling batuhin. At dahil dyan, Brandon Espiritu, sa susunod, kung may susunod pa, ewan ko lang kung may natutunan ka sa pangyayaring ito. Kaya, Brandon, and the rest of the half-piece. At of course, ang buong populasyon ng Pilipinas na mulat, inaanin po namin kay Manood sa The City Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition, na pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon sa aming Jerry Tirada YouTube channel at sa aming Facebook pagina. Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ulcio Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Thank you so much for joining The City Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition.